Alright, welcome to our channel, no? Theology with Russell Ocampo. So, ayan, kanina lang, a few minutes ago, pinapanood ko yung, sinusundan ko kasing story ni Pastor Apollo Carion Quiboloy since day 1 ng pag-arrest sa kanya sa KOJC. I'm not sure kung nandun rin siya, pero I have a feeling na baka wala, no? Pero possible baka nandun pa rin siya. Interested ako kasi sa story na ito kasi gusto kong makita kung ano ba yung may katotohanan ba talaga yung mga akusasyon sa kanya, which I think na opinion ka lang, no? Tingin ko may katotohanan din naman yan kasi possible talaga na marami siyang inabuso ng mga kababaihan, inabuso niya rin yung mga kaperahan ng ng mga members niya. Possible naman yun, no? Hindi kasi sa mga ganong mga religious organizations na super cultic yung dating, yung talagang mina-mind control yung mga may mga brainwashing na nangyayari. By the way, sabi ng mga expert, no, yung mga tao na sumusunod sa isang cultic leader, hindi nila nakikita na brainwash sila, no? Feeling nila sila yung smart. Feeling nila sila yung merong kaalaman na hindi alam ng ordinary people. No, meron silang special knowledge na kaya nagpapatuloy sila sa mga ganong relihiyon. Anyway, kanya-kanya ako ma-tolerant sa ganyan. So kung anong gusto niyo sundin, sinong gusto niyo Panginoonin, go ahead, no? Bigyan tayo ng freedom ng Panginoon na sundin natin yung gusto nating sundin, pero at the end of the day lahat tayo ay haharap sa judgment day, no? Pwedeng sila o yung mga KOJC, mga kingdom citizens, quote and quote, no, kingdom citizens na mga followers ni Quiboloy, sila yung haharap sa judgment seat of Christ, or maybe ako yung haharap sa judgment seat of Quiboloy, no? Malalaman natin yun sa uli. Anyway, pinapakinggan ko yung sa Senate, no? Sa Senate hearing. So, sinusundan ko talaga to since day 1. Ngayon, nandito na sila sa Senado. Meron akong feeling na talagang si Bato defensive sa mga KOJC, no? Kila Quiboloy. So, pakinggan muna natin. Matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong... So, dito kinakausap niya si President Marcos. Mr. President. Yeah, basically itigil na yung pag-aresto kay Quiboloy. Isara yung utak ninyo para huli lang si Pastor Quiboloy. You are willing to sacrifice everything. So, dito parang naisisip ko, bakit kasi sinasabi ni Quiboloy na ihinto na, basically nag-a-appeal siya sa kay President Marcos. Pero hindi niya kinakausap dito si Quiboloy na sumuko ka na, no? Ikaw lang naman, si Quiboloy lang naman talagang makakapagpahinto nitong kaguluhan dyan sa KOJC. I wish yun ang ginawa niya, no? Instead of appealing to the president para ihinto yung pag-aresto kay Quiboloy. That's only an appeal. I hope you are listening. So again, I'm throwing back to you the question. How long do you intend to stay there? Sir, same with the commitment earlier. So dito mahaba na yung usapan nila dito, halos patapos na rin to. Pero hanga rin talaga ako sa commitment ni General Torre. Kasi ang purpose ng hearing dito talaga, I think, no, pahintuin na to sila General Torre sa ginagawa nila. Kumbaga mag-back out na at tanggapin yung katotohanan na hindi nila na-aresto. Pero si General Torre nag-stick talaga dun sa principle niya na kailangan dakpin to, no? Pakinggan natin yung sagot ni General Torre. We will stop until we arrest Apollo Quiboloy, sir. We believe he is in KOJC compound and we look for him. If only the KOJC members will cooperate with us, leave us alone what we are doing, we're not hurting them. We're not hurting them. They are the ones impeding us. We want to go into a building, why impede us? Stay away. It's not you that we're targeting. We are looking for Apollo Quiboloy, Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simanes, and Roy. What's the first name? Roy.
Jacqueline Roy. Those are the people that we're interested in. We're not interested in Dr. Badoy. We're not interested in Marlon Acobo. We're not interested in Manatbay. Mga vloggers yung mga yan. We're not interested in anybody except for the five. Let us look for them freely in these areas. They say that these are sacred grounds. We see that, anyway, sir, this is really of no point of debating, considering that the court orders still subsist, and it will be a great dereliction of our duty if we will stop and we will not comply with the court order. We have positive information that Mr. Kibuloy is in the compound, and you have seen the challenges that we faced in the past 13 days. And of course, I would like also to, pasensya na po kayo, dahil kung isa lang talaga, there's only one person who can end this all. The Son of God. Claiming to be the Son of God. Ayan, medyo dito ko interested sa mga ganito eh. So, sinasabi ni General Torre na, doon lang siya interesado sa the Son of God na sumuko na eh. Tinan nyo kung paano siya dinepensa ni Bato si Kibuloy dito. Kasi nga naman, ang Son of God, nakilala ko, na nabasa ko sa libro, nagpapako sa krus para sa kanyang mananampalataya. Sana naman itong Son of God, sa ngayong ito, kantek na kadyat, hindi niya kailangan magpapako sa krus. You are also a son of God. I am also a son of God. Everyone here is a son of God. A daughter of God. You did not emphasize that. Everyone is. Lahat tayo dito, anak ng Panginoon. And also, sir, may I take this chance? Okay. So, dito din depensa ni Bato. Kasi totoo na naman, kung Son of God ka, si Jesus Christ in the past, nagsakripisyo siya para sa kanyang mananampalataya, sa mga tagasunod niya, mga disciples niya. Pero ito, nagiging, sa panahon natin ngayon, yung Son of God dyan sa Davao, malapit sa airport. Yung mga followers yung naka-frontline, ito siya, nagtatago. So, sinasabi ni General Torre, sumuko na itong Son of God na ito. Pero isipin niyo yung depensa ni Bato, na parang inaano niya lang yun, binabrush off niya lang yun na, lahat tayo anak ng Diyos, hindi mo na kailangan emphasize yan, I'm a son of God, you are a daughter of God, lahat tayo, mga anak ng Diyos. Pero, yung katotohanan dito, dapat, clear sa atin, na, yung claim ni Pastor Apollo Kibuloy being the appointed son of God, hindi yun yung parang sinasabi ni Bato na lahat tayo mga anak ng Diyos eh. Iba yung claim ni Pastor Apollo Kibuloy eh. Ang claim niya, siya mismo yung, kumbaga, Jesus Christ sa panahon na natin ngayon. I have a feeling na parang, mga old cult in the past na sinaniban ng Diyos Ama. Yung in the past may mga ganong claims at ngayon naman si Pastor Apollo Kibuloy yung may ganong claim na siya yung laman tapos sumanib sa kanya yung si Jesus Christ. Yun yung the Father ngayon. So tingnan nga natin, may mga ilang videos lang ako rito para makita natin na yung iba yung claim ni Apollo Kibuloy, maling-mali yung depensa ni Bato eh. So ito, is the appointed son of God sinless? Tingnan natin yung sagot. Does being sinless mean when referring to the appointed Son of God? Are you really in a state of perfection like Adam was before the fall, Pastor? So si Pastor Apollo Kibuloy, yun yung claim niya sinless. Walang kasalanan. Yeah, sinless means you are permanently committed to only obey the Father's will. When it is not the Father's will, you don't obey it. That is the definition of sin. Because the definition of sin is doing your own will. That is the definition of sin. The definition of righteousness is doing the Father's will. That you become sinless from, again, doing your will. Like, for example, those who are here already, but they turned their back, and now they are doing their own will. They're sinners again. But those that stayed here with me, with that permanent determination.
Actually, yung mga ganung pananalita, very manipulative yun eh. Yung parang yung mga tumalikod sa akin, humiwalay sa akin, na dati kong kasama, sila ngayon ay kumbaga labas na sa kaharian ng Diyos. Sila na yung mga kasalanan, sila na yung walang kaligtasan. Very manipulative yung ganito talaga yung mga characteristics ng mga kulto. Tapos binibigyan ng identity talaga na kayo na nag-stick sa akin. Kayo talaga yung kingdom citizens, kayo yung merong buhay na walang hanggan, etc., etc. To obey Him, and they have cemented it, and they have decided to permanently obey Him no matter what. They're sinless in the sight of God. They cannot commit sin. Tingnan natin yung ibang pa mga videos. Mga ilan lang to eh. Ito naman ay yung encounter ni Pastor Apollo Kibuloy sa bundok. At tingnan natin paano siya naging appointed son of God. The Father frankly told us through the appointed son's revelation that night, an angel visited me. For a long time, so meron siyang vision eh. Meron siyang by angels. Kinausap siya ng anghel eh. Oh. I don't think anghel yung or nanggaling sa Diyos yung nakausap niya. And he said, your name now is my name. Your name now is my name. Let me just comment on this. No? Maraming mga ganyang encounter daw with the Lord. Nagtataka lang ako sa mga followers na mga cult leaders na talagang hindi sila ganun ka-critical eh. Pwede bang merong isang taong umakyat lang sa bundok tapos may na-encounter doon na may encuentro with quote-unquote God, tapos pagbaba meron na siyang special revelation tapos papaniwalaan mo na lang. Minsan nakakapagtaka rin yun. Actually, yun ang isa sa mga interest ko eh. Paano ba na quote-unquote na brainwash yung mga ganitong mga tao? Kasi mga matatalino din naman to eh. So, may pinanood nga ako yung isang expert dito na talagang inaral to kasi member siya ng Moonies. Isang kulto yun sa South Korea. Na matalino rin tong tao na to. Tapos hindi siya naniniwala na brainwash siya kahit sinasabi na ng mga family members ng family niya na brainwash ka na, iba na yung pananaw mo, kulto yung nasalihan mo. Hindi siya, sa sobrang talino niya rin, hindi siya naniniwala na brainwash siya. Until later on, na-realize niya na brainwash nga ako, no? Kasi yun yung mga may mga characteristic siyang sinasabi, no? Sa susunod talakayin natin yun, yung bite, B-I-T-E. So ito naman, umakyat siya ng bundok, pagbaba niya, appointed son of God na siya. Para bang, teka muna. Baka pwede maging critical muna tayo. Paano mo nasabing appointed son of God ka? Paano naging unique son of God ka? At, ikaw na yung tagapagligtas sa kapanahunan natin ngayon. So, I think we really have to become critical sa mga ganitong mga claims. Walang basis Para lang, siya lang may special revelation and then pagbaba niya, everybody has to listen to him. That's the new name that He has revealed to the world. And He said, my son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name. He gave me His name, and He took my name as His new name. Very charismatic, di ba? Ano utana ng billboard na to, di ba? May nagtanong. Sabi nila, sino ba yan dyan? Sabi ko, bakit? Sabi niya, gwapo lagi na siya. Pugin-pugi sa sarili, no? Siyempre, gwapo, kaya nga, no? Gitagaan o gwapong pangalan. So my name became His name, and His name became my name. I and my Father's name are one. So, ako, I don't think na-encounter niya talaga yung Diyos So, para sa akin, dalawang options lang yan. Either na-encounter niya si Satanas, no?
At si Apollo Quiboloy nagkakalat ng serpent seed dito sa mundo, no? Or maybe delusional lang siya, or what do you call this? I don't know, inimbento niya lang to. Or maybe pangatlo, nagsisinungaling lang siya, no? Ginawa niya lang business yung relihiyon. Either dun, hindi ko alam, no? Pero definitely hindi God yung God of the Bible yung na-encounter niya. Kasi kung God of the Bible yung na-encounter niya, magiging tagasunod siya ni Kristo na. Kasi Jesus Christ talaga, He is the only Savior. Ngayon si Apollo Quiboloy, dadating siya rito at sasabihin niya na itchapwera na yung Jesus Christ in the Jewish setting kasi siya na yung Jesus Christ or the appointed Son in the Gentile setting. Na para bang wala nang bisa yung ginawa ng Panginoon Jesucristo 2,000 years ago. At siya na ngayon ang tagapagligtas kasi sinasabi niya na siya yung huling pipirma sa kaligtasan nating mga tao, and He is the owner of the universe. So, I don't think si God yung na-encounter niya. No? Na-encounter niya siguro yung Satanas, Diablo, or na-encounter niya or maybe nag-illusion lang siya at pinaniwalaan niya yung illusion niya, mga figment of his imagination, or maybe talagang sinungaling lang talaga si Apollo Quiboloy. Alin man sa tatlo na yun, no? So, tingnan pa rin natin ito. Isa pa na to. Is the appointed son a replacement of Jesus Christ? Pakinggan natin explanation ni Pastor Apollo Quiboloy. You are the appointed son of God. Ibig sabihin po ba, kapalit nyo na si Jesus Christ? Please help me. Naguguluhan po ako. In the Gentile setting, si Jesus Christ may anak na. Hindi ko siya pinalitan. Only, gumawa siya ng tirahan. Kasi ang tirahan ng Espiritu, laman. Ako ang napili niyang tirahan. So, naging anak ako, siya nakatira sa loob ko, si Jesus Christ, ang aking naging ama. So, ako, naging tagapagmana ng kanyang pagkaanak. Kaya binigay sa akin ng sonship, pinagkatiwala. So, lahat ng mamanahin ng anak, galing sa ama. Ang ama ko ngayon, si Jesus Christ. Kaya sa Gentile setting, si Jesus Christ ang ama. Siya kasi nakatira sa akin. Ganyan din ang gusto niya mangyari sa inyo. Maging anak din kayo. At siya rin ang maging ama. Kaya, huwag na kayong yung Jewish setting. Itabi na ninyo, hindi para sa atin yun. Para sa... So basically, parang sinasantabi niya yung New Testament Jesus Christ sa New Testament. Na parang si Jesus Christ pang Hudyo lang, no? Yung Savior ngayon, si Apollo Quiboloy. So, yun ang lumalabas sa kanyang teaching. May pagka-megalomaniac, no? Pag sinabi natin megalomaniac, parang, I'm bigger than what I truly am. So, mga Hudyo yun. Hindi nila tinanggap. Ngayon, meron para sa atin sa Gentile setting. Here, Jesus Christ is not the Son. He is the Father. And He has chosen a body in which to live, and that is His appointed Son. And that's me. And that's me. Yung ngiti niya talagang parang di siya naniniwala sa sinasabi niya. So, tingnan natin ito. Last na to, no? Ito, tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga leeg ninyo. Tapos, debate. Tapos, sabi mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako lang nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ano ang didebati ko sa inyo? So I think ito ay patungkol sa didebatihin yan? patungkol sa mga naghahamon sa kanyang debate. Marahil mga related kila Soriano or I don't know. Pero ito talaga, I am the way, the truth, and the life. Kay Jesus Christ ko lang narinig yun, no, sa John chapter 14 verse 6. Pero ito talaga sinasabi ni Quiboloy, I am the way, the truth, and the life. Outright blasphemy, no? Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin yung pagtatagpisaw dyan. Paano ko kayo didebatiin niya na ako may-ari ng kaluluwa niyo? Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Pag didebate ako sa inyong mga hunghang kayo, sino kayo?
kayo ang sumuko sa akin, sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Nakatawa yung mga nag-aamin ng mga nagpe-praise the Father. Anyway, we really have to be critical Kasi either ako yung humarap kay Kibuloy sa Judgment Day, or lahat ng tao sa mundo haharap kay Kibuloy sa Judgment Day, or yung mga mga kingdom citizens, quote and quote, ang haharap sa Panginoong Jesucristo sa Judgment Day. Ano ang gagawin mo sa mga talata na sinasabi ni Apostol Pablo na everyone has to face the Lord Jesus Christ? Harap tayo sa Panginoong Jesucristo sa araw ng paghuhukom. Ito sinasantabi na ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Mamaya balikan natin yung Judgment Day. Tapusin muna natin to. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo, at iwan ang serpensin nyo, at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Amen. Tindi, no? Tingnan na natin yung huling line. O sa tatay ninyo, si Lucifer, na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo, at iwan ang serpensin nyo, at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Matindi, no? Panggagatong sa kalan ng impyerno. Sat sa ulo ni Kibuloy. Anyway, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi dito, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil." 2 Corinthians 5:10. So lahat tayo talaga harap sa judgment seat of Christ. Ito ay sinulat ni Apostol Pablo referring to Jesus Christ 2,000 years ago na sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na wala na yun. Basically, nabigo si Jesus Christ sa mission niya kasi na-reject siya ng mga Hudyo. Ngayon si Apollo Kibuloy, he's the new appointed Son of God at he is the Savior of the world. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa judgment seat, no? Ako, mag-stick ako sa Jesus Christ 2,000 years ago at naging victorious, naging mananagumpay talaga ang Panginoong Jesucristo 2,000 years ago at hindi natin kailangan ng bagong tagapagligtas, ng bagong Savior katulad ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito yung mga ilan sa mga claims ni Pastor Apollo Kibuloy, kaya yung sinasabi ni Bato, Senator Bato na we are all sons and daughters of God. Iba yung kay Kibuloy So, siya sinasabi niya, he is the appointed Son of God. He is the King of the new creation. Ano ibig sabihin nun? Siya na yung bagong hari ngayon ng yung pinaka-capital niya, yung New Jerusalem dyan sa Davao. He is the owner of the universe. Makikita niyo sa mga post niya. He is the owner of our souls. Siya yung may-ari ng ating mga kaluluwa. He is the mediator between God and humanity. Ibig sabihin, si Kibuloy na yung tagapamagitan between God and humans. And he is the new David. Siya yung bagong hari na sa line of David. And siya yung pastor dito sa ultimate quote-unquote pastor in the last days. And he is sinless, perfected by God. So, kakaiba talaga yung mga claims niya na I think dapat yung mga followers ni Pastor Apollo Kibuloy maging critical, no? Analyze nyo munang mabuti yung inyong paniniwala kasi ang dami na nag-claim na siya daw si Kristo or siya yung Messiah. Si Pastor Apollo Kibuloy is just one of those people. And I'm sure kung merong mga kingdom citizens dito na nanonood, no? Sabi nga sa isang research, yung mga followers na mga cult leaders, they don't think they are brainwashed. They think they're smart. They think they have found the truth. At kahit anong sabi, the more you criticize them, the more they will become committed to what they believe in. Pero ang tanong, sa judgment seat of Christ na pagharap sa Panginoon,
mapapanghawakan mo ba yan na yung pananampalataya kay Kibuloy? So, I think we really have to be critical. Kailangan ding pag-isip. At ang bottom line dyan, ano yung foundation ng ating pananampalataya? Saan ba tayo nagbabase? Sa sinabi ng isang taong umakyat sa bundok at pagbaba, appointed son of God na siya? O anong sinasabi ng Biblia? Ako, ang challenge ko, let's stick to the Bible. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ang panampalatayahan natin. Kung ano sinabi sa Bible patungkol kay Jesus Christ, yun ang panampalatayahan natin. Si Jesus Christ, sabi sa Bible, He is victorious. Siya naging mananagumpay. At hindi na natin kailangan ng isa pang Savior dahil nabigo si Jesus in the past. So, that's all for today. Hindi ko alam kung gaano kahaba itong video natin, no? Ngayon, first time ko lang ginawa to, no? And ganito yung post natin, ganito yung format. And I think parang maganda rin siyang gawin, no? So, God bless you. Kita-kita ulit tayo.